ng mga anghel, kailanmay di matidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. sa ating pagdiriwang ng pagunita kay San Francisco Javier, Pari at Pantas ng Simbahan. Ihanda natin ating sarili sa pamagitan ng taos-pusong pagbabalik loob o pagsisisi. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga ngaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagalo mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sabay ng banal na pagkakamit na maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding iyon, papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kaniyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal.
at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Magsitayo po lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong nagliligtas sa darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila, at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo niriyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Ating napakinggan sa unang pagbasa ang isang
propesiya na ginawa ni Propeta Isaías tungkol sa plano ng Diyos na titipunin niya ang iba't ibang mga bansa na mananalig at sasampalataya sa Kanya. At dito nga ginamit ang bundok ng Sion bilang tagpuan ng lahat ng mga tao na magpapasakop sa Panginoong Kristo o sa Panginoon Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. So dito sa ganitong paanyaya ng Diyos, ang talagang plano ng Panginoon ang mga tao na mananalig at sasampalataya sa Kanya. Dahil kahit man ang yayahan ng Diyos, ang iba't ibang mga bansa, lalong-lalo na yung mga relihiyon at ibang klaseng paniniwala o panampalataya, hindi po sila talagang susunod. Una, dahil sa kanilang taliwas na turo. No? Ito nakita ko lalong-lalo na sa isang relihiyon ng mga Muslim, ang Islam ideology, na ito po yung very incompatible na relihiyon sa buong mundo. Dahil ang kanilang nakuha na mga aral ay ang si Allah lamang ang kanilang Diyos at lahat ng mga ibang pananampalataya ay dapat magpasakop sa kanila. At the same time, kung di magpasakop, gagawin nila ito na under nila. At pag ayaw pa rin, kailangan patayin. So ito po yung simulain na relihiyon na itinuro ni Muhammad. No? Kaya, una, makikipagkaibigan muna hanggat wala pa silang masyadong lakas. Pero once madami na sila, lulupigin na nila yung kanilang mga nilinlang na makipagkaibigan sa kanila. Kaya yun po yung nangyayari sa buong mundo. No? At sa pagbabasa ko nga sa mga nangyayari, katulad nga sa ibang bansa, ang kanilang pakay ay to conquer the world, na lahat ay maging Muslim. No? Hindi ito idinadaan sa gyera, sa labanan, kundi through population. Kaya ang mga Muslim, they support abortion, they support LGBTQ, pero they do not do it. Hindi naman sila gumagawa ganun. Hindi rin naman sila nag-abort, hindi rin sila, ayaw din nila mga bading. Kasi ang gusto nila na sila ang magdominant sa buong mundo. Sa Europe, ang Amerika o sa UK, sila po ay sagad na sa ganitong mga tao. Kaya ang kaguluhan dito sa mundo yung ganong paniniwala. No? Kaya sa atin, siyempre sa bandang Mindanao, ganon din. Ang mga Muslim ay nakikipagkaibigan lang yan. Pero pag dumami na sila, ang mga Kristiyano, ayon sa kasaysayan, ay papatayin nila pag hindi sumunod sa kanila. Kaya ito yung ating din ipagdasal dahil ito po yung kanila talagang plano. Katulad yung nangyayari ngayon sa Israel, sa Gaza war, yan po ang punot dulo. No? Na gusto nila na burahin sa mapa ang mga Hudyo, mga Kristiyano, no? At ibang hindi naniniwala sa kanilang panampalataya. Kaya tayo siyempre very friendly dahil ang turo naman ng Panginoon, mahalin ang kaaway. Kaya ito po yung ating pagdasal na talagang bigyan tayo ng liwanag. No? So nakita ko na ito doon sa mga pahayag. Kaya itong mga pagbasa ngayon, lalo na sa unang pagbasa,
Bagamat ang Diyos ng totoong Diyos sa libutan ay gano'n ang kanyang pakay, pero ito mga ganitong klase mga tao ay iba ang kanilang layunin na gusto nila i-dominate ang buong mundo. No? Kaya ang gagawin nila muna, makikipagkaibigan, tapos pag dumami na sila na yung mamumuno, lahat ay kanila nang aalipinin. Kaya yan ang ating sikapin na hindi dapat tayo magkumpiyansa sa ganitong mga pananaw. Kasi yan ang ginagawa ng ganitong mga grupo. They hate other religion. They do not honor the freedom of religion. They do not respect. No? Kasi kung titingnan natin sa mga Muslim country, hindi allowed ang mga simbahan na hindi Muslim. No? So, yun po ang isa sa mahalaga. Kaya dito sa mabuting balita, bagamat napakaganda ang pakay ng Diyos na talagang gusto niya lahat ay mailigtas niya. At yun din ang ating ipagdasal na ang mga ganitong mga tao ay ating ipanalangin din na ang Diyos pa rin naman siyempre ang mas makapangyarihan sa lahat. No? So, pero tayo din ay kailangan din na magbantay o mag-ingat. No? Kaya dito sa atin, kung mapansin natin, karamihan din sa mga politicians ay pabor din sa abortion, pabor din sa LGBTQ. No? Kasi yun ang silent weapon ng mga Muslim. They favored all this kind of ungodly act. No? Kasi para sa kanila, di naman nila ito ginagawa para dumami sila. So in the long run, they will conquer the world through population explosion. No? Tayo ng mga Katoliko, siyempre, sunod naman tayo doon sa mga progressive na mga tao na they should promote abortion, they should promote sa mga LGBTQ kasi alam ito ng mga Muslim na sila hindi dumadami. Ang abortion is to reduce the population of the Catholic Church. No? Ay ngayon, sila naman, padami ng padami, tayo paliit ng paliit. Kaya ito yung ating ipagdasal dahil ito po yung kanilang silent weapon na ginagawa sa buong mundo. No? Tayo kasi, pag di tayo masyadong maingat dito, akala natin na they favor all this kind of ungodly movement. No? Pero ang kanila talagang layunin is to conquer the world not through guns, no? Hindi mga missile, no? Kundi through population. Kasi pag marami na sila, pagdating sa politics, di sila masusunod. I-implement yung kanilang mga immoral na mga batas ng Sharia law, no? Na very oppressive ang ganitong mga batas. Kaya yun po ang ating bigyan ng concern sa ating buhay. So ito ang pinakamabigat na ideology. No? Ang mga NPA, hindi pa ganun ang kanilang ideology. Dahil ito sila ay Marxism. Although sila ay atheist movement, pero iba yung kanilang filosofiya o ideology. The Muslim is a dangerous ideology sa buong mundo. No? Kaya yan po ang huwag natin i-take for granted dahil yan po yung talagang very deadly na movement dito sa buong mundo. Kaya yung kaguluhan sa buong mundo, yung mga nangyayari, it is because of that kind of philosophy or ideology or ganong mentality. No? Na sila yung number one na tao at sila ang dapat masunod. Pag maliit pa lamang ang kanilang grupo, hindi pa muna yan. Pero once once na marami na sila, they will conquer the place, they will conquer the world. At siyempre, minsan, yun na. Ang mangyayari sa atin ay di papatayin ang mga Kristiyano at hindi mga Muslim. Amen.
para po sa maghahandog ng sobre pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ng lubos. Tuwa't galak isaloob sa panalangin mataos. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa iyong Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inahain ngayong ginagunita si San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ang kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo kaisa ng kapwa-tao. Sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco Javier ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay hayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol. Kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kahitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kahitaasan, Hosana sa Ama naming banal, ikabukal ng kanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Inaabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sanasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, 14 na aming Papa, at Gilbert na mga obispo at ang tanang kaparin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanang. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan niyo anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihalya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang minyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, parito ka sa amin ay ipadama. Kapayapaan mo't sigla upang kami makasamba. Nang wagas at maligaya, nang wagas at maligaya. Lakasan ang inyong loob, kayo'y huwag matakot, dumarating ang buong Diyos. Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, parito ka sa amin ay ipadama. Kapayapaan mo't sigla upang kami makasamba. Nang wagas at maligaya, nang wagas at maligaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para sa kapwa at mailigtas upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamta namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakan ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng uli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahinturo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating pong December 11 at 12 ay bibisita dito sa Archdiocese ng Lipa ang first class relic ng bagong santong si Carlo Acutis. Samantalahin po natin ang maiksing pagkakataong ito para mailapit niya tayo kay Kristo. Naway magabayan po tayo ng hanin ng mga gawain na inyong makikita sa screen at sa ating FB page. Ika-4, ngayong Sabado, ika-1 ng Disyembre, unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Berhen ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan,
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasal. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyay. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan ng aral ni Kristo at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintudo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo na tayo taglayin ang pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, maghanda ng may pananabik.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po ay sama-sama sa pang-umagang panalangin. Inayayahan ko pong magsitayo na po tayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupat inaalagaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sa walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo pong lahat sa awit. Sa Pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man sinag ng araw, mula sa langit sa ating alay, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa amin umaakay. Tayo po'y magsiupo. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila'y doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at nitakot ito'y wala. Ang palagay sa sarili siya isang dakila na ang akala'y hindi batid ng Panginoon ang kanyang sala. Kaya yaong iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ang masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasama ay yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, Panginoon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na natulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao, mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkup ng mapagpala mong kamay. O Diyos, iyong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingang nadarama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain na sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula yung lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kaligain ang iyong umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid.
Ang palalo'y huwag tulutan na ako ay salakayin o ang masasamang gusto akong palayasin. Yaong taong masasamay masdan ninyo at nag-upo sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, liwanag na taglay mo'y sa aming umaakay. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Purihin ang Diyos, siya ay aawitan. Tugtugin ang tambol, gamitin ang pompyang. Isang bagong awit siya'y papurihan. Siya ay tawagin ng tayo'y tulungan. Ako ay aawit ng bagong awitin. Ikaw, Panginoong Diyos, aking pupurihin. Sa taglay mong lakas, di kayang lupigin. Bayaang maglingkod ang mga nilalang. Silang sa utos mo'y nagtamo ng buhay, nang ang ilong nila ay iyong hingahan, kaya naman lahat sa iyo'y gumagalang. Pag ika'y lumapit, bundok karagatan, pawang manginginig, hindi mapalagay, maging mga bato'y pawang natutunaw, ngunit sa sinumang masunuring tunay, ika'y nahahabag, lubos nagmamahal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumapalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na Panginoong kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos, hatid ng trompetang malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinasuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata na lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos sa hari ng tanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakilaan natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Pagbasa mula sa sulat ni Propeta Isaías. Ito naman ang sinabi ng Panginoon kay Akas. Humingi ka sa akin ng palatandaang maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ng Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel. Ang kakanin niya ay gatas at pulot pag siya'y marunong nang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Darating Jerusalem ang iyong liwanag, mananahan sa iyo na may gandang nagniningning ang Panginoon. Darating Jerusalem ang iyong liwanag,
Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Mamamalas mo ang kanyang kaluwalhati ang suma sa iyo. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Darating Jerusalem ang iyong liwanag. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa papuring awit ni Zacarias. Siya na dumarating kasunod ko'y mas makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang pangyapak. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan sa atin ng ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Siya na dumarating kasunod ko'y mas makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako dapat magkalagan man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Nagpakaaba ang salita ng Diyos at ang kapamayan sa atin, upang ating makita ang kanyang kadakilaan, tigib ng pag-asa, magsumamo tayo sa Kanya. O Diyos, samahan mo kami. Ikaw ang namumunong matuwid at makatarungan, bigyang katarungan ang mga dukha at pinahihirapan. O Diyos, samahan mo kami. Hari ng kapayapaan, ginawa mong aming awit sa ang mga sibat at mga araro, ang mga sundang, gawin pag-ibig ng alitan at ang mga hinaing namin gawin mong kapatawaran. O Diyos, samahan mo kami. Hindi ka humahatol sa pamamagitan ng panlabas na kaanyuan, kilalanin mo yaong sa iyo'y nananangan. O Diyos, samahan mo kami. Kapag ikay dumating sa alapaap na may kapangyarihan at lakas, tulutang mong makalapit kami sa iyo ng walang kinatatakutan. O Diyos, samahan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa, Leon 14, para sa ating Arsobispo, Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. O Diyos, samahan mo kami. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayanang banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo O kami. Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon.